May palakpakan po natin ng Diyos. Napakabuti po ng Lord sa Spirit sa atin. Amen po ba? Tunay po, ramdam natin ang kabutihan ng Diyos sa atin in this church. Hindi dahil deserving po tayo, hindi dahil mayroon tayong kakayanang gawin, kung hindi dahil kinaawahan lamang po tayo ng Diyos. It is all by the grace of God. And nasa last two topics na po tayo ng ating series called Kingdom Realities. Nasa week number 13 po tayo. And nandito na po tayo sa dulong part ng Matthew chapter 13. At ang topic po natin ngayong umaga is called Caught and Chosen. Caught and Chosen. So dito po tayo sa Matthew chapter 13 verses 47 hanggang 50. Matthew chapter 13, 47 hanggang 50. So hanggang next week na lamang po tayo sa Kingdom Realities. Kaya po hopefully ay natatanggap po natin lahat ng gustong ituro ng Diyos sa atin sa mga realidad po ng salita ng Diyos para sa atin. This is actually very special, I think, para sa mga disciples kasi mapapansin niyo po, tabasahin po natin Matthew chapter 13 verses 47 to 50. Magbabasa po ako sa FSB, Filipino Standard Version, verse 47. At muli, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng lahat ng uri ng isda. Kapag puno na ito, hinihila ito ng mga tao sa dalampasigan. Nauupo sila upang piliin ang mabubuting isda at ilagay sa mga sisidlan. Ngunit itinatapon ang mga hindi mapakikinabangan. Ganoon ang mangyayari sa katapusan ng panahon. Magdadatingan ang mga anghel at ibubukod nila ang masasama sa matutuwid. At itatapon sila sa nagliliyab na pugon. Doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Manalangin po tayo. Aming Ama, maraming salamat sa iyong salita, Panginoon, sa amin ngayong umaga nito. Buksan mo nga po, Panginoon, aming pangunawa, ang aming espiritu sa nais mo pong ituro. Gamitin mo, Panginoon, ang buhay ngayon para ipahayag ang iyong salita sa bawat isang nandito, Panginoon. Matanggap namin ng buo ang nais mong ituro sa amin, Panginoon. Babago ang aming mga buhay sa pamamagitan ng iyong salita. Maraming salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Sabi ko po sa inyo, very special po itong parable na to. Kasi pansin ninyo, nung nagsimula po tayo mag-aaral ng parable, tungkol po sa yung mga parable po na tinuro ng Jesus sa Matthew. Sino po nakakaalala? Yung una, sino po nakakaalala ng mga parable? Yung una ay yung parable of the sower. Tama po ba? Tapos, ang kasunod ay puro farming. Hindi po ba? Napansin niyo, hanggang last week, puro about sa farming yung parable. At kung maalala po natin, ay karamihan po sa mga disciples ay mangingisda. Siguro nung na-imagine ko, siguro nung pumasok si Jesus sa parable na to, yes, tungkol naman sa pangingisda. And kung mapansin po ninyo, napansin na po ba ninyo pagka nangingisdaan na mangingisda, hindi sila nag-discriminate. Specifically, yung net na gamit po ng mga mangingisda, walang discrimination. Lahat ng mamahagip ng net na yan ay tataas sa tubig. Tama mo ba? There is no discrimination in the net. The fisherman, yung kinakas nila, yung net na yun, malaki po yun. Hindi po namimili yun kung ano yung lumalaki sa ilalim. The net gathers everything. Malaki, maliit, yan man ay nakakain o hindi, malinis o hindi, natutawag natin sa Leviticus, yan man ay pwedeng ibenta o hindi, pag-ahon ng net po na yun, lahat ay kasama. At trabaho po ng mangingisda, ang trabaho po nila ay hindi natatapos pagtaas ng net. Pagdating nila sa dalampasigan, pagka-uwi nila po, doon pa lamang nagsisimula ang trabaho nila. Dahil pagdating nila doon nila pipiliin kung alin yung pwedeng iuwi, yung pwedeng ipakain sa pamilya nila, pwedeng ibenta, at yun sa mga hindi. Okay po? Doon pa lamang magsisimula ang totoong trabaho when the sorting happens. In many ways, ganun po ang picture ng mundo natin. Actually, this is very similar sa pinag-aralan po natin ng nakaraan. Magkaiba lamang po yung pinupunto nilang dalawa. Kaya po, magkaiba pa rin po ang matututunan natin sa dalawang ito. And ganun din po kasi ang gospel sa ating mga buhay. The Bible, the gospel.
Yun po ay parang isang net, wide, deep, and far-reaching. Kaya po ang mga churches natin, churches are being filled, nations are hearing the Word of God, narinig po ang salita ng Diyos, at may mga people na nagre-respond. Pero hindi po lahat ng nahuhuli ng net ay totoong belong sa kaharian ng Diyos. Yun po yung tinuturo dito. Hindi porket nasa loob ka ng church. Okay? Hindi porket nandito ka, ay makakaalam mo na ligtas ka na. Meron po tayong kasiguraduhan. Yung tinatawag po natin assurance of salvation kung ikaw ay ligtas. And mamaya po malalalimin natin ng kaunti para maunawaan po natin. Okay po? Hindi po kasi tayo pupunta dito para po sa isang relihiyon. Okay po, hindi tayo pupunta dito para mabawas-bawasan yung sungay natin. Pupunta po tayo dito dahil mahal natin ang Diyos. Amen po? Yan po ang katotohanan. We go to the church to worship the Lord. Ay po, hindi po lahat ng nahuli ng net ay totoong belong sa kaharian ng Diyos. And Jesus tells another parable po dito. Nakaraan po farming, ngayon titigil po tayo in the waiting. Okay, nakaraan waiting ngayon, the finality of the shore. Dito sa Dalampasigan. It is a story about what happens with the kingdom pag tapos na ang trabaho. When the work is complete, when the net is full, when every life, when every heart, when every soul is already drawn before the kingdom at nakarinig na ng salita ng Diyos. And we stand in front of the judge, Jesus Christ, our God and King, who sees genuinely kung ano yung laman ng puso mo. Doon pa lang po magsisimula sa katapusan ng mundong ito, yung eternity. And may I just remind you na nakikita ng Diyos every bit, every second, every moment of your life, and He can evaluate kung ano ba yung totoong laman ng puso po natin. At ngayon po, binigyan tayo ni Jesus ng picture ng katapusan, hindi po para takutin tayo. Okay po, pwede mo tayo magkalinawan. Hindi para takutin tayo, kung hindi para linawin sa atin kung ano ba yung totoong mangyayari at kung totoo ba ma-evaluate natin yung sarili natin, kung ano ba yung mangyayari sa ating mga buhay, at kung ano ba yung totoong sinasabi dito na at matukoy natin kung tayo ba ay belong sa kaharian ng Diyos. Tayo ba ay nabibilang sa mga tao na sigurado natin na isasama tayo ng Diyos at makakasama natin si Jesus sa panghabang panahon. Okay po? So, tingnan po natin itong parable na ito, isa-isahin po natin. Ngayon, balik po tayo sa verse 47. Ito po yung point number 1 natin, the universal net. The universal net. Verse 47, at muli, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuhuli ng lahat ng uri ng isda. Okay po. May I just remind everyone po na nakaraan, pinag-usapan po natin yung biblical worldview po natin. Tama po? Sino pa nakakaalala ng biblical worldview natin? O, bibilisan ko natin po ito sa biblical worldview. So, nagsimula po tayo sa creation. Tama po? Ginawa ng Diyos ang mundo, ginawa ng Diyos lahat ng nandito sa mundo, at ginawa ng Diyos tayo. And then after creation comes the fall. Nahulog po tayo willingly ang mga tao sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi po tayo pinilit ni Satanas na magkasala. At katulad po na nangyayari sa atin ngayon. Wala po pumipilit sa atin na magkasala. We do it because we are sinful by nature. Okay po? And then after that comes redemption. Pagdating po sa redemption, ito yung plano ng Diyos, simula ng creation ng fall. Pagdating sa redemption, bumaba po si Jesus, nagkatawang tao, pumasok siya sa creation na ginawa niya, and then He saved us by dying on the cross para po sa ating lahat. And then, after 3 days, pagkamatay ni Jesus, nabuhay siya muli, nag-appear siya sa 500 and more witnesses, mga disciples, and then after after days of being here, ay bumalik po siya sa langit, and then nangako siya na siya ibabalik para po sa atin. Yun po hinihintay natin. And then, naandito po tayo sa pagitan ng redemption at ng number 4, which is consummation, yung pagbabalik po ng Panginoong Jesus, which comes after, dadating po tayo sa tribulation. Okay? Dadating po tayo sa panahon na babalik ang Panginoong Jesus hindi na bilang isang servant, kung hindi bilang isang hari. Okay, babalik siya bilang isang hari at bilang isang judge. Ibig sabihin, i-enforce na ng Diyos kabuuan ng judgment sa kasalanan.
So may I just remind everyone na nandito po tayo sa pagitan ng redemption and consummation. Ibig sabihin, tayo po ay may access ngayon sa kaligtasan. Pero at the same time, naghihintay po tayo sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. And tayo po mga Kristiyano, gusto ko po ulit gisingin kayo na namumuhay po tayo na parang hindi babalik si Jesus. Namumuhay tayo na parang ba tayo masyado tayong chill. May mga Kristiyano masyado pa nag-i-enjoy sa kasalanan. May mga Kristiyano nag-i-enjoy pa dun sa buhay nila, sa pagiging pasaway. Imbis na ngayon po sa panahon natin, ay ginagawa natin ang lahat na hinihintay natin ang Panginoong Hesus na bumalik. Okay po? And this is, para po ito sa atin, ito pong parable na ito, dahil nandito po tayo sa panahon na ito, and then the last one comes the restoration. Pagkatapos po ng lahat, na mangyayari dito, the millennial reign, ipagtapon kay Satanas, and his fallen angels, at ang mga tao na pinili, na mapalayo sa Diyos, into the lake of fire. Okay? Tayo po, na mga totoong sumusunod sa Diyos, comes with the restoration, gagawa po ang Diyos ng panibagong earth. Yan po ang nakalagay sa Revelation. New heavens and new earth, and that we will be with Jesus in the new city of Jerusalem. Jesus will reign from the new city of Jerusalem, at tayo po lahat ay nandoon, we will be with our God forevermore. Amen? Sabihin mo po sa katabi po, forever. Mahabang panahon po yung forever. Okay? Masyado pong mahabang panahon yun. At ngayon po, itong warning na ito, hindi po para takutin tayo, hindi para linawin sa atin, sa Matthew chapter 13, verses 47 hanggang 50, ay para po sa atin dahil nandito tayo sa time na naghihintay po tayo sa katapusan ng mundong ito, sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Okay po, hindi ko po kayo tinatakot. Ito po ay katotohanan. Alam po natin yan, na tayo ay mawawala sa mundong ito at ang mundong ito ay magugunaw. Okay, ang mundong ito ay mawawala. Ngayon, balik po tayo sa universal net. Ano nakikita natin dito? Jesus begins. Nagsimula niyo po yung kanyang parable, again, the kingdom of heaven is like. Bilang nagsisignal po ng isang picture na naman, ng isang kingdom reality para po sa ating lahat. Pero ngayon po, hindi ito tungkol sa farming, katulad ng nakaraan, kung hindi tungkol naman sa mga isda in the sea. Bakit po si Jesus nagsasalita ng tungkol sa pangingisda habang nagpe-preach? It is because karamihan po ng audience ni Jesus originally sa Matthew chapter 13, 2,000 years ago, karamihan sa kanila ay mangingisda. Ang Capernaum po is 90% fishing town. Ito po ay napapaligiran ng tubig. Karamihan ng mga tao dito, ang trabaho, it's either fishing or farming. Okay po, dalawa. Fishing lang or farming. Nagtatanim ng mga wheat o kaya nagtatanim na mayroon silang mga olive. Okay, gumagawa ng wine. Dalawa po ang kanilang main na kinabubuhayan. Kaya po si Jesus po ay nagturo dito, sigurado makakarelate ng mga tao. Kaya po sa atin, medyo meron tayong konting background sa panahon natin ngayon dahil wala naman po dito mangingisda. May mangingisda po ba dito? Ha? Istanbul Valley lang. May farmer po ba dito sa inyo? Ayun, meron po dito mga farmer. Dadalaw po tayo doon sa atin para makita po ninyo, maghahasik tayo. Mag-ano tayo, excursion tayo doon sa farm po nila. Para makita ninyo. Okay? So, hindi lahat sa atin ngayon nakakaintindi ng tinuturo ni Jesus, kaya po meron tayong konting background. Okay po? So, yung word ng net, ang ginamit po in the original Greek language is sagene, which is referring to a dragnet. Pag sinabi pong dragnet, hindi po ito yung maliit na net lang na kaya nang ihagis at kaya nang hilahin ng isang tao. Malaki po ang klaseng net ito. Ibig sabihin po, sobrang lawak niya na pag ihinagis, masigurado madami kang mahuhuli. Kaya po, pag pumapalaot sila, 2,000 years ago, makikita rin po ninyo pag nanonood kayo ng The Chosen, hindi po sila nagpapalaot ng mag-isda. Ang nag-trek lamang po na mag-isa na pumalaot sa mga disciple ay si Peter. Nung sobrang depressed niya dahil namatay si Jesus. Sabi, hindi ko na gagawin ko, mapalaot ako mag-isa. Di ba naalala ninyo sa dulo po ng John nga ba? Sa John, itong ano na ito. Okay, pero hindi, kung ang gusto nilang gawin ay kumita, hindi sila papalawat mag-isa dahil hindi nila mabibit-bit lahat yun. Okay, nakaranas na kayo na magtaas ng tao sa bangka, nang nasa tubig kayo pareho. Mahirap po yun, okay? Yung isda pa po ba, sobrang dami po nito, pag hinalis mo yung malaking net, sigurado marami siyang mahuhuli. Ibig sabihin yung net po na tinutukoy dito, it is wide, it is deep, and it is self-encompassing. At ang nare-reveal po nito sa atin is that yung net po na yon is
symbolizing the gospel, the word of God. Yun po yung net natin. Kung bakit po din sinabi ni Jesus na from now on, kay Peter, kay Andrew, kay James, at kay John, I will make you fishers of men. Okay? Kasi ang net na po nila ay hindi na literal na net, kung hindi ang net na gamit na nila ay ang gospel, ang salita po ng Diyos. Ibig sabihin, katulad po ng net na malawak, lahat ay nahuhuli, at the same time, ang gospel po na atin pong ipinapangaral at itinuturo at sinasabi sa ating mga pamilya at sa mga kaibigan na malalapit sa atin, it can catch everyone. May po katulad po ng topic natin ngayon, caught and chosen. Yun po yung part 1 ng ating ginagawa, yung paghahasik ng net. So every time that you sow a seed or you preach your word, o masabihan mo lang yung kaibigan mo na mahal ka ng Diyos, you are like throwing a net into the waters para po mahuli yung ating mga kaibigan into the kingdom of God. And what Jesus is saying is that yun pong net na yun, it will catch all kinds of fish. Ang dinidescribe po dito ni Jesus is yung inclusiveness ng pagkatawag po ng kaharian ng Diyos. Yung gospel, hindi po ito namimili kung sino yung karapat-dapat. Okay? Wala po sa atin dito karapat-dapat. Okay po? Wala po sa atin dito mabuti kahit isa. Lahat po tayo ay nagkasala. So it goes out to everyone at lahat po ay nahuhuli ng gospel. Pero katulad po ng mga fishermen, na mga mission-minded and indiscriminate, every tribe, every tongue, every background, every story is being caught by that net. Yung inclusive po ng invitation ng salita ng Diyos ay hindi po nagde-determine kung kapareho ba nun yung magiging outcome mo. Ibig sabihin, hindi porket nahuli ka sa net, pagdating sa dulo, ay kasama ka pa rin doon sa mga mabubuting isda. Kasi pagdating nun sa dulo, doon pa lamang isusort kung alin yung mabuting isda doon sa hindi naman kapaki-pakinabang. Po, katulad po dito. And imagine po, halimbawa, imagine nyo po yung dagat, okay po, na malalim, maraming isda, alam mo natin, hindi naman yung mga isda, dala-diretso ng langoy. So, biglang dumating yung net at nahuli sila. So, marami po doon, ay meron po doon mga healthy na isda, meron po doon, baka may sakit pa yung iba ay magandang ibenta, yung iba ay hindi naman nakakain, yung iba ay may lason. In the same way po, yung message po ng kaharian ng Diyos na ating pong ipinapangaral, it goes out through preaching. At maaaring meron po sa inyo dito na nakakarinig ng salita ng Diyos ngayong umagang ito. Pero, ang magde-determine po kung sa pagdating sa dulo, ay tayo ay kasama ng Diyos at tayo ay mapipili. You are gonna be chosen. Ang makakapag-determine po noon ay yung relationship mo ngayon sa Diyos. At kung totoo ba na ikaw ay nag-repent. Okay po? So meron po tayong isang, pasok po ako na isang bagay na matagal na po pinag-uusapan ng church. Narinig nyo na po yung phrase na once saved, always saved. Okay po? Ha? Calvinism, once saved, always saved. May nakita kasi akong comic nung nakaraan, okay, sa Facebook. So, yung isang tao nalulunod, may isang tao nalulunod, tapos humingi ng tulong. Okay? Niligtas po siya ng tao, may tumalon para sa kanya, niligtas siya, tapos naiangat siya, naligtas siya. Tapos, nung nakatayo na siya, tumalon siya ulit. Tapos sabi, bakit ka tumalon ulit? Tapos lumingon yung nalulunod, sabi niya, once saved, always saved. Nakita niyo ba yung picture? Okay? Ang tanong po kasi, mali po kasi yung tanong na once saved, pagka pa ako'y naligtas na, nang ako'y bata pa, ligtas pa rin ba ako kahit lumayo ako sa Diyos? Mali po kasi yung tanong na yon. Ang tama kong tanong, naligtas ka ba talaga? Totoo ba na naligtas ka? Kasi kung totoo ka naligtas, hindi ka babalik sa lumang buhay. Kasi naranasan mo yung pagmamahal ng Diyos. Tama mo ba? So mali po yung salita, mali po yung phrase na yun. Kaya kahit pagdebatehan po yan ng mahabang panahon ng mga theologians, hindi po masasagot yung tanong na yon. Kasi ang tamang tanong, naligtas ka ba talaga in the first place? Ibig sabihin,
Katulad po nun, na tumalon siya sa tubig. Kung ikaw ba, alam mo na niligtas ka ng Diyos ba, tatalon ka ba ulit? Tapos magkabalik. Pero maniwala po kayo sa akin, pag humingi ka ng tulong sa Diyos, ililigtas ka niya ulit eh. Tama mo ba? Pero gusto ko pong ipaunawa sa inyo na para po makasama tayo dito sa sinasabi dito in Matthew chapter 13, kailangan po totoo yung pagsisisi po natin sa ating mga kasalanan. Pero hindi po ibig sabihin nun na hindi na tayo magkakasala. We still live in a broken world. Okay? Meron pa ako nakita pa noon nakaraan, parang nag-aaral siya sa Diyos, sabi niya, nung namatay daw siya, parang yung setting, namatay na siya, nas humarap siya sa Diyos, tapos ang sabi niya, pero I failed you, Lord. Nagkasala pa rin ako, nagkakamali pa rin ako, yung mga pinagagawa mo, may mga hindi pa rin ako ginagawa. Pero kailangan po natin maintindihan, lahat po lang ito, hindi po ito tungkol sa atin. We respond to the gospel, yes, pero ang kaligtasan po natin ay tungkol sa ginawa ng Panginoong Jesus. Ang trabaho lang po natin ay tanggapin yun. Hindi po required. Okay? Dalawa lamang po. Dalawa lamang po ang requirement sa salvation. It is faith. Okay? It is faith and relationship. Yan po ang required. Teka lang, baka meron kayo tanong. Teka lang, Pastor, paano yung obedience? Ang obedience po ay bunga ng ating kaligtasan. Naalala niyo po ba yung fruit of the Holy Spirit? Ano yung fruit of the Holy Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness. Pagdating po sa dulo may nakalagay doon, self-control. Ibig sabihin, kahit anong pilit mo sa buhay mo, magkaroon ka ng self-control, na hindi ko na gagawin ito. O, halimbawa, tulad sa mga halimbawa, nag-diet ka, hindi na ako kakain ng madami. O, magbabangon ako ng maaga, mag-jogging ako ng pabaytin, tapos pamagalyanin, tapos pakititing ka, tapos paikot ng bayan. Hindi mo yung magagawa dahil hindi natin kaya, wala tayong self-control naturally. Tama? Dahil ang self-control pala ay bunga ng banal na Espiritu. Magkakaroon lang pala tayo ng disiplina at self-control na totoo sa buhay natin if the Holy Spirit is with us. And that is pertaining to sin. Ibig sabihin, mahirap talaga na magpigil na magkasala kung malayo ka sa Diyos. Kaya dapat, araw-araw ng buhay natin, yun ang una natin ginagawa. Binabalik natin yung sarili natin na ang banal na Espiritu ang mamuna sa ating mga buhay. Tama po? Amen. Okay. So, ang katotohanan po na ito ngayon, may dalawa po itong kailangan gawin sa atin. Una, kailangan tayo ma-move dito sa mission na ginagawa po natin. Ibig sabihin, kung nakaupo ka dito ngayon, at medyo hindi ka nababagbag, dahil mo, ligtas na ako eh. Diba? Parang pagka nagdadrive kami, tapos, ligtas ka na ba? Diba? Diba, may tinuturuan kami mag-drive na, lalo na hindi siya pala mag-aaral mag-drive si Ate Benyo. O, ligtas na ba kayong lahat? Kasi pagka tayo naman tayo dito na, baka pagmulat namin lang paliwatan kasi ikaw maapoy. Di ba? Pero kung hindi ka, wala ka pa dito, okay? I want you to know na hindi pa ulit lahat. You're hearing this message for a reason. At hindi aksidente na nandito ka ngayong umagang ito. Okay? And it needs to move us into a mission na meron po tayong trabaho to catch all kinds of fish or to spread the word to everyone around us. Una, sa mga malapit sa atin. Pangalawa, lalo na sa mga kaaway natin at sa mga hindi natin kakilala. Okay? It moves us to a mission. Pangalawa, it moves us to an examination kung evaluate natin yung sarili natin na kasama ba ako doon sa net. At pagdating ba sa dulo, kung kasama ako sa net, pagdating sa dulo, pag ihiniwalay na ba, kasama ba ako doon sa mga mabubuti na mga kasama ng Diyos? Okay po? This parable doesn't stop at catching. That is only the beginning. It goes on into choosing. Okay po? Jesus takes us into the next moment where the net is full and it is brought to shore in the moment of the divine sorting. Ngayon, number 2, the final sorting. Verse 48 and 49. Kapag puno na ito, hinihila ito ng mga tao sa dalampasigan. Nauupo sila. Pwede natin siyang gawin dito, pero hindi na natin siya pwedeng gawin sa langit. Ano po yun? Mag-share po ng salita ng Diyos. Mag-evangelize. Pagdating mo ba sa langit, mga nasa langit na kayong dalawa, tinanggap mo na ba sa Diyos? Hindi mo na! Kaya nga siya nandun eh. Di ba? Kasi tinanggap niya na si Jesus. Ibig sabihin po,
Okay? Itong worship, gagawin natin ito panghabang panahon. Amen? Pag namatay tayo, kasama natin si Jesus sa langit, mag-worship pa din tayo doon. Pero yung evangelization, dito lang po yan. Kaya po, gusto ko pong maunawaan po natin na mas focus po sana natin yung evangelism and discipleship. Di mag-discipleship ka pa ba sa langit? Hindi ka na mag-discipleship ka, hindi ka na doon mag-preach, hindi ka na magtatanong, tagapin yung Panginoong Diyos. Kasi kaya ka sila nandun. Ang gagawin natin doon, mag-worship habang buhay. Mag-worship habang panahon, bask in the presence of God. Kaya po, habang nandito pa tayo sa mundong ito, ang mas kailangan po natin ginagawa is discipleship and evangelism. Kaya po, kung meron pa dito, merong gift in evangelism, I urge you to do it right now. Kung meron po sa inyo dito may gift sa pagtuturo, I urge you to do it right now. Kung meron sa inyo may gift sa discipleship, which is gagawin po natin at magkakaroon na po tayo ng guide in discipleship in this church, gawin na po natin ngayon. Okay? At gusto ko pong itanim sa mga isip ninyo na hanggang dito lang po yan sa mundong ito. Amen? Hanggang dito lang po yan sa nandito tayo sa mundong ito. Okay? At pagdating ng panahon, sa dulo ng panahon, hindi po magmamadali ang mga anghel sa pag-sort. Okay? They will take their time to see kung ano ba yung totoong laman ng puso natin. Jesus knows kung sino po yung genuine at sino po yung false sa atin. Ibig sabihin po, ang pinaka-kailangan natin makita is kung na-transform ba yung puso natin. Ito po yung kailangan natin i-evaluate sa sarili natin. Kasi baka kung pag-evaluate mo, kasala ba ako, pastor? Baka hindi ako kasama dyan. O masama pa rin yung ugali ko minsan. Minsan hanggang dito lang yung Kristiyano ko, ito hindi Kristiyano yung pamao ko, makulit yung kaklase ko. Diba? Hindi po yun ang basihan. Ang gusto ko pong maunawaan ninyo is the gospel transform your heart. Okay? Nabago ba yung buhay mo? And kung may nakikita ka na pagbabago sa buhay mo, nung nagsimula ka makarinig ng salita ng Diyos, kahit gano'n yan kaunti, congratulations. Kasi yun ang purpose kung bakit mo narinig ang salita ng Diyos. At sigurado na tayo na makakasama ka ng Diyos habang panahon. Magkakasama tayo dito. Kaya mga katabi mo, kung kasama mo yun sa habang panahon. Diba ito na naman kasama ko dito sa lupa, sa langit, ito pa rin. Tapos pag nilipat kami from langit to the new earth, ito na naman, kapitbahay ko pa rin ito. Nasawa ka dyan sa mukha ng katabi mo, panghabang buhay. Okay, so the kingdom reality, dito po sa point number 2 natin, presence to reality upon us. Una is we can stay in the sea forever. Hindi po tayo habang panahon nandito. Kaya ngayon pa lang, gawin na po natin yung trabaho na binigay sa atin ng Diyos para dito. Kaya nga po, ang Great Commission sa atin is to go and make disciples, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey everything that I taught you, and I am with you to the very end of the age. Matthew chapter 28, verse 9 to 20, which is the verse of our church. Dahil yun po ang kailangan natin ginagawa. Pangalawa, kailangan po natin mas i-value yung authenticity. Sabihin mo sa katabi mo, authenticity. Patay. Ang pa-spell mo sa katabi mo. Okay, na-spell na. Na-spell na, okay. Mas i-value natin yung authenticity. Ano ba yung authenticity? Pagiging totoo. Ibig sabihin, mas kailangan totoo, authentic yung puso mo kesa sa appearance. Na mukha ka lang banal. Pero yung puso mo naman hindi. Kailangan po authentic yung puso natin kasi maniwala pa siya, wala tayong may tatago sa Diyos. Amen? Sino po din may gusto na may CCTV buong bahay niya? Hanggang CR. Tapos merong isang admin sa bahay niyo na nanonood. Wala kang may tatago eh, di ba? Ganun po ang Diyos sa atin eh. Nakakatawa lang po pero kahit lahat ng kahit yung pinakatago-tago mong ginagawa pag mag-isa ka nakikita ng Diyos. Amen? Hindi mo sabihin hindi kasi yun ang katotohanan. Tama? Kahit yung kayo lang ng bebe mo nakakala, malaki ng Diyos. Hindi mo sabihin sa akin. Kasi minsan sinasabi ng Diyos sa mga leaders ninyo na de-discern yung mga Diyos. Diba? Kasi nakikita ng Diyos. Nakita ko anak ng CCTV, si ganito, nakikita nagtagpo sa ganyan. So we must see ngayon, papasok tayo sa eternal consequence, verse 15. Sabi po dito, number 3, eternal consequence. At itatapon sila sa nagliliyab na pugon.
doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Basahin po natin sa ESV. Mas po ito mas intense. And throw them into the fiery furnace. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. Ang ganda nun sa t-shirt, Julian. Weeping and gnashing of teeth. Nakakatakot yun. Nakakatakot yung t-shirt mo. Weeping and gnashing of teeth. Magsisi ka na, parang gano'n. Diba? So, ang nakikita po natin dito is the parable ends not with comfort but with confrontation. Okay, confrontation po yung pinapasok natin dito. Kasi after sorting, after discerning kung alin yung bad fish sa good fish, ano ba yung mga good fish? Mga tilapia, ano ba? Bangus. Ano yung English ng tilapia? Fish. Tama? Ano yung English ng bangus? Fish. Ito tuturo kayo sa mga ano mga pamangkin. Pagpapasok na sila. And Jesus interprets po itong bagay na to as the faith of the wicked. Sobrang strong po ng language ni Jesus na ginamit. Blazing furnace, fiery furnace, weeping and gnashing of teeth. Katulad po ito ng same image in verse 42 doon sa parable of the weeds po na pinag-aralan natin ng nakaraan. Hindi po ito bagong warning. Actually, this is a repeated warning. 2 beses na po nag-warning si Jesus about a place with weeping and gnashing of teeth. Ano po yung weeping? Ibig sabihin doon sa lugar na yun, meron kang mararamdaman na emotion. Malulungkot ka. Iiyak ka. Pag sinabing gnashing of teeth, merong pain. Mararamdaman mo physically na nasusunog ka at nangyayari sa'yo. Okay? This is not a new warning. Jesus repeated it 2 times already in this parable in Matthew chapter 13. Kaya po gusto ko pong maunawaan natin in the biblical worldview natin that the eternal separation from God is real. Kaya kung nabubuhay ka sa mundong ito na parang allergic ka sa Diyos at gusto mong malayo sa Kanya, I want you to know that God will honor what you're doing in this world. Paghabang panahon, talagang ilalayo ka niya sa Kanya. Ikaw ang pumili nun. Ngayon, God is presenting us with a choice. It is to be close with Him or to be away from Him. Yun lang po basically yung concept ng hell. Okay? Yun po ang konsepto ng pagdurusa ng panghabang panahon. God is honoring what we choose. Binigyan po tayo ng pamimilian sa buhay na ito. Okay? And the kingdom reality for us is that hindi po tayo tinatakot ng Diyos na magpa-member sa isang relihiyon o kung saan man, o sa city disciples, o lumipat ng church. God is trying to awaken us. Gusto po ng Diyos na magising tayo ngayong umaga nito into the reality na matatapos po ang mundong ito at may kailangan po tayong gawin. Okay po? He is not trying to scare us. It is a spiritual reality that those who reject the King will live away from Him forever. And let this truth send us. Imagine po, okay? Na yung mga kasama ninyo sa bahay, pag tatapos sa mundong ito, kasama mo yung mga ka-church mo, tayo magkakasama tayo sa disciples, masaya tayo, pero yung kasama mo sa bahay, hindi. I want you to awake from that reality na kailangan natin i-share ang salita ng Diyos. Hindi para takutin tayo, hindi para malinawan tayo, hindi po tayo iniwan ng Diyos maging mangmang sa katotohanan. Tinasabi na po ito ni Jesus, and Jesus taught this already 2,000 years ago para po sa ating lahat. Hindi po tayo iniiwan ng Diyos na maging mangmang. Binibigyan po niya tayo ng pangulungan para malaman po natin kung ano yung mangyayari. And we must act accordingly on what is gonna happen. Picture po natin, dito po tayo magtapos itong scene na ito one last time. Puno na yung net, the water is settled, umuwi na yung mga fishermen, naupo sila sa shore, everything that has been hidden, lahat ng natatago is now exposed into the light. Alam na kung alin yung mabuting isda, doon sa kailangan itapon. Wala nang swimming away. Wala nang pagtakas. Wala nang pagtatago. Wala nang pagpapanggap. Everyone now is caught into and revealed into what and who they truly are. And ngayon po, this image Jesus is giving us, not to terrify us, but to clarify, reminding us na ang kaharian po ng Diyos
is not just about being near the gospel, but surrendering to the King. Okay, parang po itong naalala ko yung joke na nakaraan na pag uwi ng anak niya, Nay, na ako maging first honor. Di ba? Kahit second ka, hindi. Yung katabi ko kasi first honor. Baka kasi iniisip nyo ganun din sa gospel eh. Na, yung nanay ko, born again yun. Ligtas na kami, ba? Hindi! Okay? Tayo, hindi na ako maligtas, born again na yung kapatid ko. Hindi ka kasali. Kailangan mo mag-decide for yourself. Okay? Kailangan po natin mag-decide for ourselves. Personal po yung relationship sa Diyos. Hindi po kahit leader ang nanay mo sa church, Christian ka na din. Okay? Di ba? Personal yung klase ko kanya, ano na siya? Christian. Di ba? Christian yung pangalan niya eh. Christian Dave. Sa dito ni Christian Dave. Okay? Kailangan po natin maunawaan na we need to spread the gospel unang-una dun sa mga taong malapit sa atin. Okay, I am pushing you right now to spread the gospel to the people around you, sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, sa best friend mo, sa mga kaklase mo, kung totoong mahal mo sila, you will share the gospel with them. Invite them to a God-believing church. Kahit hindi sila disciples, kung malayo sila, hanapan mo sila ng church na malapit sa kanila. As long as makarinig sila ng salita ng Diyos. Ngayon po, as long as the net is still in the sea, may oras pa po tayo na manghuli ng mga isda, na mag-share ng salita ng Diyos. Ngayon po, ang hinihingi sa atin ng Diyos is to respond, to repent, and to renew our surrender to the Lord. And let us cast a wider net sa atin pong mga pamilya, in our schools, in our campuses, in our cities, hanggang po lahat ng malapit sa atin ay nakarinig na ng salita ng Diyos. Tumayo po tayong lahat.